Malapit na ang Semana Santa kaya inagahan ng ilang pasahero ang pag-uwi sa mga probinsya para hindi na sumabay sa inaasahan dagsa sa mga bus terminal at pantalan. Nakatutok si Katrina Son. Isang linggo bago ang Semana Santa, may mga nagpunta na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para maagang bumiyahe pa probinsya. Maganda na yung maaga para hindi mahirap sa biyahe. Pag kasi sikat sa bus para hindi na rin po mahasil sa biyahe. Naghahanda na ang PITX lalo't inaasahan nilang aabot sa 2.3 million passengers ang daragsa simula Miyerkules, April 9 hanggang matapos ang Semana Santa. Ang peak daw nito inaasahan sa Miyerkules Santo o Huwebes Santo. Pinaghahandaan na natin yung enough supply ng mga pampublikong sasakyan natin. Dahil nga mataas yung demand, nakipagpulong na rin daw sila sa operators para masiguro na may sapat na mga bus pati sa LTFRB para sa pag-i-issue ng special permit para sa mga karagdagang linya. May coordination din sa iba't ibang ahensya kasama ang DOTR at LTO. Para naman sa mga pasahero na nagpaplano na maagang makabili ng tiket, may online booking din daw. Sa Manila Northport, may mga maaga na ring nagsiuwian sa probinsya dahil mas mahihirapan daw sila pag sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Inagahan ko na po para hindi ako makasabay sa mga maraming tao. Mahirap na sumakay sa sunod linggo Holy Week na May mga pasahero na rin sa isang terminal sa Lawag, Ilocos Norte. Mahigpit ang seguridad sa Batangas Port na as of 12 noon ay may halos 4,000 pasahero ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Sa datos ng Philippine Coast Guard, kadalasang umaabot sa 25,000 na mga bumibiyahe palabas ng Batangas Port tuwing Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang National Privacy Commission sa mga magulang na mag-ingat sa pag-share ng larawan ng mga bata sa social media. At yan po ang tinutukan ni Nico Wahe. Panay selfie at mga ganap sa trabaho ang social media post ng mami na si Gayle. Bihira ang post niya ng kanyang mga anak na 14, 13, 4 at 1-year-old. Kahit na minsan, natitempt daw siyang mag-post ng kanilang achievements. I think I find peace as well when we don't post that much. Takot kasi sila ng asawang si Anthony na ma-expose sa online world ang mukha ng mga anak. When you put up something in the air, you don't know where it goes. So, we want to make sure na whatever we put up there, hindi namin pagsisisihan kung ano man yun. Ganito raw dapat ang proteksyon sa mga bata ayon sa National Privacy Commission o NPC. Kasi maaari pong ma-access ito ng kahit sino at hindi po natin alam kung ano yung intensyon. Ang mga litrato at video online, madali raw ma-download at ma-re-upload at nagagamit para sa sexual exploitation sa mga bata. Ang mga may masamang balak, madalas daw nakaabang sa mga public post, lalo sa mga pag-game online, na kailangan mag-post ng mga litrato at maglagay ng mga confidential information. Sobrang dami na ngayon ng mga pakulo, or mga contest online sa mga social media platforms kung saan ini-encourage yung mga nanay at tatay na i-post sa comment section yung mga pictures ng mga anak nila. May address pa, meron pang cellphone number. Ang iba, gumagamit na rin ng artificial intelligence para i-edit ang mga litrato ng mga bata saka ibinebenta online. Ayon sa NPC, kung hindi maiwasan ang tinatawag na sharenting o sharing at parenting kung saan nagpo-post online ng mga magulang tungkol sa kanilang mga anak, tiyaking hindi nila ito ikapapahamak. Kung sino lang yung kailangan mong feeling mo relevant sa'yo, sa buhay mo at sa buhay ng anak mo, yun lang yung pag-share natin. Lagi nating i-check yung privacy settings ng social media account. Ang NPC may programang Kabataang Digital na nagtuturo sa mga kabataan na maging responsable online. Kami ay pumupunta sa mga eskwelahan at nagkakandak po kami ng mga seminars para po sa mga bata, kasama na rin po ang mga magulang at mga teacher, guro, para i-remind sa kanila yung responsibilidad at pagiging mabuting netizens. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dalawang weather systems ang nagpapaulan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa ilang lugar sa Davao Region, Soxargen, Barm, Zamboanga Peninsula at Palawan. Easterly naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas ay posibleng makaranas ng light to moderate rains sa Isabela, Ilocos Sur, Apayao at Pampanga. Light to intense rains naman sa Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Leyte, Eastern Samar at malaking bahagi ng Mindanao. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Binulabog ng pagsabog at makapal na usok ang paligid ng nasunog na warehouse sa Industrial Park sa Santo Tomas, Batangas. Wala nasaktan sa sunog na umabot sa ikatlong alarma at patuloy na iniimbestigahan. Natupok naman ang mahigit 30 bahay sa Cebu City, isa ang sugatan. Mahigit 200 residente ang apektado at inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Hindi lang for fitness and as a hobby ang interes ngayon sa pagtakbo ni na Alden Richards at Barbie Fortesa. Ibinahagi nila sa akin ang mga advocacy na kaakibat ng kanilang running. Narito ang aking chika. Madaling araw pa lang, getting ready na sina Alden Richards at Barbie Fortesa kasama ang ilan nilang friends tulad ni na It's Showtime host Kim Chu para sumali sa isang fun run ngayong araw. In the past days, tila nahihilig si Alden sa pagtakbo. Actually, marami naman talagang sports na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Pero I think isa yung pinaka-available at pinaka-madaling gawin is really yung pagtakbo. Running gives Alden his much-needed cardio. Pero may mas malalim palang dahilan, ang kanyang pagtakbo. Yung running kasi is more than just a sport already. Number one reason niya is for my sanity talaga. Diba? Medyo psychological na yung effect sa akin ng running. So, ito, kagaya nito, na iba parang it's a different world for me. At 4 a.m. kahit pagising pa lang ang diwa, sinubukan ko at sinamahan sina Alden sa kanilang warm-up run. Barbie and I share the same sentiments sa early morning run. First thing in the morning, may na-achieve ka na agad, productive ka na agad, and mas nakaka-motivate na to go through your day. Bukod sa physical at mental health benefits, gustong i-elevate ni Alden at Barbie ang kanilang pagtakbo and use it for a good cause. Pagkatapos ng warm-up, dumiretso na ang grupo para sumali sa isang fun run for a cause kasama ang daan-daang sumuporta rito. It's more meaningful for me kasi this is a charity fun run for the children with cancer, and I'm so thankful to Alden for inviting me dito sa run na to. Bukod sa pagtakbo, nakakatulong pa tulad ng inorganisa ng Asia's Multimedia Star sa May 11 para naman sa mga manggagawa ng pelikulang Pilipino sa Mobile Fund. Nagulantang ang ilang taga-Masbate nang may matanggap na emergency alert na dapat para sa kalamidad pero ang laman, pangampanya lang para sa ilang kandidato. Kinukundi na po yan ng COMELEC, lalo't labag daw yan sa batas. Nakatutok si Jonathan Anda. Nagulat si Christian at kanyang mga katrabaho nang matanggap ang emergency alert na ito noong April 3 sa Masbate City. Akala raw nila may kung anong kalamidad na. Bigla kami na rattle for a while kasi kakatapos lang ng lindol sa Thailand and Myanmar. Yun pala, ikinakampanya lang ang tumatakbo roong governor, vice governor, congresswoman at mayor. Ipinost daw niya ito sa social media para sa public awareness. May mga nagduda na baka edited nila ang mga screenshot. Nang tingnan ang emergency alert history, naroon ang mga alert ng pangangampanya. Bukas, formal daw na magrereklamo sa COMELEC si Christian para raw matukoy at mapanagot ang mga gumagamit ng emergency alert system sa pangangampanya. Grabe din sir yung fake ko sa sarili ko kasi very risk siya. For me, isa sa pinaka nagmarka talaga sa akin last 2022. Di na dapat pumikit kapag ikay namulat na. Baka eto na yung time na tumindig talaga na alam mo yung tama. I know naman na tama yung pinaglalaban ko. Kinundina ng COMELEC ang paggamit ng message alert at inireport na nila ito sa NTC o National Telecommunications Commission at DICT o Department of Information and Communications Technology. Yan po ay violation po hindi ng COMELEC law
or election law, pero violation ng ibang batas, lalo na po yung ating telecommunication law. Kaya lang, siyempre, madali namang i-deny, sasabihin hindi sila. Dahil sasabihin, baka yung mga kalaban nila ang gumagawa po niyan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 4 na kandidato na ikinakampanya sa naturang emergency alert. Ang NDRRMC hindi rin ito nagustuhan. Pinaiimbestigahan na nila kung paanong nakapag-broadcast ng emergency alert doon nang wala nilang permiso. Hindi yan galing sa NDRRMC at hindi rin po yan galing sa mga telcos natin. Hopefully matulungan kami ng NTC upang matrace natin sino po ang gumawa niyan at paano ginawa yan. Marami pong maaaring maging paglabag sa batas yan. Unang-una po, impersonation po yan. Lalo na po otoridad po dapat ang nagbibigay niyan. Pakiusap ng NDRRMC, huwag namang idamay ang emergency alert system sa pangangampanya dahil kaligtasan ng publiko ang nakataya rito. Baka pag dumating na po yung panahon na talagang kailangan na makinig ng ating mga kababayan ay baka isipin fake na naman na babala yung kanilang natatanggap. Buhay po ang ating pinag-uusapan. Pag-uusap po yun. Wala pang opisyal na pahayag rito ang NTC at DICT. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 36 na araw bagong eleksyon 2025. Tuloy-tuloy ang paglalatag ng plataforma sa iba't ibang bahagi ng bansa ng mga tumatakbo sa pagkasenador. Nakatutok si Jonathan Andal. Murang kuryente at internet ang ikinampanya ni Senator Francis Tolentino. Si Erwin Tulfo nakipagpulong sa mga pamilya ng persons deprived of liberty. Nangako si Congresswoman Camille Villar ng mga polisiya para sa agrikultura. Bumisita sa Gumaca, Quezon si Benor Abalos. Nagikot sa palengke sa Baguio sina Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulot, Teddy Casino, Congresswoman Franz Castro, Mimi Doringo, Amira Lidasan, Danilo Ramos. Iginiit ni Bam Aquino na dekalidad na edukasyon ang susi sa kapayapaan. Magiging boses daw si Mayor Abby Binay ng mga LGU sa Senado. Bumisita si Congressman Bonifacio Busita sa Roa City, Capiz. Kapakanan ng kababaihan ang isa sa mga prioridad ni Congresswoman Arlene Brosas. Si Senator Pia Cayetano ay sinulong ang kahalagahan ng women's health. Si Atty. Angelo de Alban nakiisa sa paggunita ng World Autism Awareness Day. Nakipagpulong sa kabataan sina Luke Espiritu, Heidi Mendoza at Atty. Sonny Matula. Si Senator Bongo suportado ang pagpapalakas sa sports sector. Kinumusta ni Senator Amy Marcos sa mga market vendors sa Tugigaraw. Si Kiko Pangilinan tinalakay ang panukalang libreng almusal sa mga mag-aaral. Tinalakay ni Ariel Querubin ang whole of government approach para sa kapayapaan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Hinara na kagabi ni Super Junior member Q yon ang kanyang Pinoy fans para yan sa kanyang 10th Anniversary Asia Tour sa bansa kung saan may kaduet pa siyang Filipino singer. Ang pilok Q Peters, full support sa kanilang idol at game pang nakising along. On the way to high school na si Kapuso Child Wonder Yuen Micael dahil isa na siyang grade school graduate. Emosyonal man, thankful ang kanyang mommy na inabutan pa ni Yuen ng isang white rose. Congratulations, Yuen! And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Mga kapuso, hindi po makakailan o hindi may kakailan na ibang level of happiness ang naibibigay ng mga pets. At lumalabas pa nga na in this economy, tila mas practical daw sa ilang Pinoy na maging fur parent muna. Ang usapang pets, hatid ni Joseph Moro. Hindi lang basta cute ang pets ang iyong pagod, tiyak daw mapapawi pag sinalubong kanila sa iyong pag-uwi. Bibigyan ka pa ng libreng massage, pero minsan mukha pa silang mas pagod. Parang si Kurt the Poodle na super chill na nakahiga sa tapat ng electric fan. Mapapangiti ka naman sa cuteness na hatid ng asong si Nini na super slay sa kanyang outfit.
Nonchalant naman sa grooming si Hopia tuwing may treats. Kung nonchalant sila, ang asong si Ice nang aagaw ng ice cream. Wholesome moment naman si Darcy at kanyang fur mom watching cartoons muna bago matulog together. Sa pag-aaral ng Commission on Population and Development, lumalabas na mas pinipili ng ilang Pilipino na mag-alaga ng fur babies kesa magkaroon ng anak. Mas gusto raw kasi ng karamihan na maging financially stable muna, especially in this economy. Malaki rin daw ang naitutulong sa mental well-being ng mga human ang heaven-sent na pets. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.